Dito? Depende sa panahon, ano. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi meron na po tayo, actually meron na tayo dalawa na natapos na libro na sinulat ni Apostol Pablo. Una po ay ang ano yung una? Ano yung una? Yung libro ng Galacia. At last week ay natapos na rin natin yung pangalawang libro na pinag-aaralan natin. Ay ito yung libro tungkol kay libro na pinadala niya, sulat na pinadala ni Pablo kay Pilimon. Yan, kay Pilimon. So, konting review lang, yung taga-Galacia, ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia upang bigyan sila ng babala. Kasi nga, maraming mga naglitawan ng mga maling mga nagtuturo ng panahon na yon. So, nakarating kay Pablo na mayroong mga ibang mga tao na minamali yung turo niya, na hindi sapat yun, meron pa kasi na kailangan gawin. So sumulat si Pablo para bigyan sila ng mga Kristiyano sa lugar ng Galacia, para bigyan ng babala at pagsabihan. Kasi nadadala sila dun sa mga sa mga nagtuturo na yun, naniniwala sila. So in short, ay yun nga, nagpadala si Pablo ng sulat para pagsabihan sila. Pangalawa, dun sa libro ni Pilimon, o yung sulat niya kay Pilimon, ito naman ay tungkol sa pagpapatawad. Dahil merong isang tauhan, si Pilimon, na umalis, tapos ninakawan pa siya. Pero bandang huli, yung taong to ay nakakilala sa Diyos, nakilala niya si Pablo, at nagbago yung buhay niya. Tapos, nais si Pablo na magkaayos sila. Kasi kilala ni Pablo kung sino yung amo ni Onesimus, yung alipin. So, sumulat siya para pabatikin at para sabihin kay Pilimon na yung nagbago na nga si Onesimo, kanyang pinapakiusap na patawarin. So sa pagtatapos ng kwento last week ay actually hindi naman sinabi doon na nagkaayos sila, pero base sa mga sulat ni Pablo at base sa ugali ni Pilimon ay mukhang pinatawad naman niya at nanindihan ulit si Onesimo sa kanyang tahanan. Yan. Okay, so ngayon, yung actually ang sinulat kasi ni Pablo na mga libro ay 13. So nasa pangatlong libro na tayo, natapos na yung dalawa. And ito naman yung series na pag-aaralan natin. Ayan, ang sabi dyan, ang libro na yan ay sulat ni Pablo sa mga taga Colossians. O sa Tagalog yan ay Colosas. So, pag-aaralan po muna natin yung introduction. Siyempre, sa lahat ng libro, sa lahat ng mga sinusulat ni Pablo ay kailangan alamin din natin ang background o introduction ng lugar na yon, kasi mga lugar po yan. Colossae, yan po yung lugar. Ang tawag niya Colossians, yan po yung mga tao na yun ang tawag sa mga tao na nakatira sa Colossae, Colosas. Diba? Parang tayo, nasa Pilipinas tayo, tawag sa atin ay Pilipino. So yan. Sige po, basahin natin. Verses 1 and 2 lang po muna yan. Chapter 1 tayo Verses 1 and 2. Colossians chapter 1 verse 1 to 2.
Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid natin si Timoteo. Para sa mga taga-Kolosas na hinilang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumayin niyo nawa ang magandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Ayan, yan muna, yung introduction. Yan na tinatawag na introduction. So, sa lahat ng mga sulat ni Pablo, ay meron siyang tinatawag na greetings. Greetings. Tayo sa Sunday School So, makita natin dyan, meron nakalagay siya. Ay, kita nyo ba ito? Important reason. Kita nyo ito? Important reason. Ano sabi? Sabi ito? Ang dahilan sa pag-aaral ng Colossians. Wala eh. Anim na pinakamahalaga dahilan sa pag-aaral ng Colossus. Ayan. Hello? Meron ba? Wala, no? Wala po. Wala. Yung orange. Hindi, yun yung... Ang ilaw ba? Yan, ilaw. Yan. Parang may wala narinig, no? Kanina wala, no? Ulitin mo na lang. Ulitin ko? Haba nung sinabi ko eh. Hindi kanina naririnig ko. Ha? Kanina narinig naman namin. Narinig ba kanina? Ayun. Talaga naalala ko bago natin simulan yun, naalala ko lang yung senior kanina ni Brother Roger. Senior share daw niya sa mga taga-letre. Yun yung sinabi na, ano sinabi ni Jesus, tinanong niya, si Pedro, di ba? Pedro, mahal mo ba ako? Ilang beses tinanong ng Panginoon si Pedro? Tatlo beses, di ba? Ano, tawag doon, ang ibig sabihin talaga niyan, tinanong ni Pedro, ay ni Jesus si Pedro. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, Opo Lord, gusto kita. Gusto kita. O, tinanong ulit ni Lord si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Lord, alam mo namang gusto kita eh. Tinanong ulit ni Pedro, ng Panginoong Hesus si Pedro, pangatlong beses. Pedro, gusto mo ba ako? O, sagot ni Pedro, nalungkot na siya, no? Kasi, bakit? Ba't siya nalungkot? Ba't siya nalungkot? Ha? Hindi convincing. Ulit-ulit. Hindi convincing. Hindi sigurado. O tapos, sa nalungkot siya, di ba? Sabi ni Pedro, Lord, alam mo lahat ng bagay. Alam mo namang gusto kita. Ano napansin niyo doon sa tanong ni Jesus at sa sagot ni Pedro? Ha? Hindi parehas. Yung bang mahal at gusto parehas? Ha? Ano pinag-aiba ng mahal at gusto? Gusto type kita. Ano? Type kita, parang gano'n. Kahit ano? Type. Kahit type kita? Gusto kita. Gusto kita, type kita. Oo, gano'n. Pag mahal kita, Mas intimate. May hearing nga. may ano? May hearing. May caring. 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 May caring. Oh. Actually, pag binasa kasi, pagka ano kasi, ang translation niya talaga ganoon. Kung mababasa na natin kasi, mahal mo ba ako? Pedro, sagot ni Pedro, Opo Lord, mahal kita. Yeah. Pero ang original na translation niyan, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, Opo Lord, gusto kita. So ang tanong, bakit ang sagot ni Pedro, gusto kita, imbis na mahal kita? Nandun yung lesson eh. Nandun yung lesson. Bakit? Bakit ang sagot niya, imbis na mahal, Opo Lord, mahal kita, pero ang sinabi niya, gusto kita. Kasi, ano na? Kasi ano? Kasi gusto daw kitang paglingkuran sa Diyos. Gustong paglingkuran. Nakarecord mo, no?
Sige, bilisan natin. Ang ibig sabihin kasi noon, mga kapatid, kaya hindi masagot ni Pedro na, Lord, opo, mahal kita. Bakit hindi niya masagot na mahal kita? Kasi, ang sinagot lang niya, gusto kita. Bakit? Kasi po si Pedro, kung mapapansin natin, sa lahat po ng mga disipulo, yan po ang disipulo ni Jesus na puro sablay. Puro sablay ang sinasabi, lagi, madalas, di ba? Madalas na siya yung laging napapagalitan. Madalas na may sinasabi siya na kung ano-ano. Una, basta marami siyang mga kumbaga sa atin marami siyang mga kabubuhan na sinasabi na hindi lagi siyang pumapalpak. So sa kanya, kahit na gusto niyang sabihin na mahal kita, Lord, ang nasasabi lang niya, gusto kita. Kasi alam niya na hindi niya kayang gawin, hindi niya mapapantayan yung pagmamahal. May pag-aalinlangan. Hindi naman sa pag-aalinlangan, hindi niya mapapantayan yung pagmamahal na ginawa ni Jesus sa kanila. Hindi niya mapapantayan. Kasi nga, si Lord perfect siya eh. Ang nakikita ni Pedro kasi yung kanyang imperfection, yung kanyang hindi pagiging perfecto. Kaya hindi niya masabi, no? Hindi dahil kaya 3 beses tinanong ni Lord si Pedro, kaya 3 beses siya tinanong kasi 3 beses, kasi pinakanulo siya, di ba? Na 3 beses. Hindi po yun ang niya, hindi po yun yung ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin nun, kaya tinanong si Pedro na mahal mo ba ako? Tapos nasa sagot kasi ni Pedro yung lesson dyan eh. Ang sabi niya, opo Lord. Pero sinabi niya, opo, di ba? Kaya lang hindi Lord, opo Lord, mahal kita. Hindi yun, opo Lord, gusto kita. Kasi nga, alam niya na siya mismo, marami siyang pagkakamali sa Diyos. Kay Lord, kay Jesus. Kaya hindi niya masabi na mahal kita. Pero sa Panginoon, mga kapatid, yung sinasabi ni Kuya Roger kanina, kahit nakatiting na pagmamahal o kahit na gusto lang natin ang Panginoon, ay nandoon yung kanyang nais na gamitin ang bawat isa sa atin. Nagets nyo? Kasi di ba ang sagot ni Pedro, opo Lord, gusto kita. Pero ano sabi ni Lord? Ano sabi? Pakainin mo yung aking mga tupa. Di ba? Kumbaga, kahit nakatiting lang na pagmamahal ang meron tayo sa Diyos, ay nais niya tayong gamitin. Kahit na hindi 100% yung pagmamahal natin sa Kanya. Kahit na 10% nga lang eh. Ang basta nais ni Lord, nandun yung willingness mo na o kagustuhan mo na magpagamit. No? Nag-gets nyo? So yun ang lesson doon. Yun ang ibig sabihin ng account na yun. Hindi kasi iba kasi meron mga nagtuturo na sinasabi doon ay kaya 3 beses siya tinanong kasi 3 beses siya pinagkano. Hindi yun hindi yun ang hindi yun yung ibig sabihin. Parang ano ba yun yung tinatawag na parang binawi. Kasi 3 beses mo kung pinagkano sige 3 beses di kita ulit tatanungin. Para mabawi yun. Nag-gets niyo yun, ibig sabihin? So hindi yun Okay, tapos na tayo dyan. So ito na tayo. Ano yung sabi dito? 6 na rason kung bakit natin kinakailangan pag-aralan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. 6 na rason. Ano yung una? This is an age of science, discoveries and accomplishments. How is Christ related to science, to creation, discoveries?
Ay, sige yan. Itong panahon daw na ito, ay maski nung panahon na yon, meron ng panahon ng siyensya. So itong pag-aaral nito, na libro na ito, kasi merong mga nagtuturo dyan, may mga false teachers dyan, na kung ano-ano ang mga tinuturo. Tungkol sa mga, kasi tulad ngayon, di ba, nandito tayo sa age ng internet, di ba, ng cellphone, satellite, so paano nag-evolve siya. So maraming mga nagtuturo ngayon na di ba, alam niyo yung mga Big Bang Theory, mga ganyan. Di ba, yung iba ay naniniwala sa evolution, na nanggaling daw tayo sa unggoy. Paano ba kayo? Nanggaling kayo sa unggoy? Ha? Hindi. Pero meron mga unggoy, ano? Pero di ba? Yung iba kasi meron ganyan. Sinasabi may mga galing daw tayo sa unggoy. Pinag-aralan niya sa history. Di ba? Di ba pinag-aralan niya evolution of man? Pero sa science. Di ba? Science. Sa science history yan, meron yun. Kasi kami nun, history namin pinag-aralan yun. Nag-growing pa nga eh. Oo, yung mga yun. Di ko na mabanggit eh. Panoorin niyo yung Planet of the Apes. Ano nyo yun? Planet of the Apes na palabas. Si Caesar. Yun, una, siya nagsasalita, tapos natuto siya magsalita, yung unggoy. Oo, yun. So, dyan daw okay lang kailangang aralin itong Colossians kasi dyan sa lugar na yan, maraming ganyan na nagtuturo tungkol sa siyensya kung ano-ano na dyan ang galing ng tao, itong galing, ganyan. So, ang tanong dyan kasi, ano daw ang kinalaman ni Jesus sa siyensya? Diba? So, masasagot po natin yan sa pag-aaral natin ng libro o sulat ni Pablo sa mga taga-Colossians. Masasagot natin yan. Ito yung isang sagot dyan, For by Him all things were created. So kay Lord nagsimula lahat ng bagay. So hindi po totoo na tayo ay nagsimula sa unggoy o nagkaroon ng Big Bang Theory. Kaya nabuo na ang buong sangkalawakan. Pangalawa, This is an age of ecumenism, one world church, Protestantism and Roman Catholicism, non-Christian religious groups like Rama, Vishnu, Zoroaster, Buddha, Confucius, Moses, and Muhammad. o yan, ito daw din, yan din ang panahon ng, ano ba Tagalog yung ekumenismo. Ano ibig sabihin yan? Yan po ay one world church o one world religion. Sa panahon din natin ngayon, nangyayari na rin po yan. No? Ang mga Muslim, Katoliko, Protestante, mga Buddhist, mga Hindus, nagsasama-sama na yan ngayon. Na ang sinasabi nila, isa lang naman ng Diyos na sinasamba natin eh. Iba-iba lang ang tawag natin kasi nasa iba't ibang mga bansa tayo. Pero isa lang yan. So kailangan magsama-sama na lang tayo. Yan ang ibig sabihin niya ekumenismo o ecumenism. Nagsama-sama ang mga iba't ibang klase ng reliyon, magiging isa na sila. Actually sa panahon natin ngayon, yan ang binubuo ng mga relihiyon. So darating ang panahon, hindi natin alam kung kailan, na magkakaroon na lang ng isang gobyerno at magkakaroon din ng isang relihiyon. Pag nangyari ang isang gobyerno sa buong mundo at isang relihiyon sa buong mundo, at saka darating si Antichrist. No? Pero hindi natin alam kung kailan yan. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nagsisimula na yan mabuo. Kaya mahalaga na nalalaman natin kung ano yung nangyayari
nangyayari sa mga paligid natin, lalo na sa iba't ibang bansa, lalo na sa bansang Israel, no? So yan, may mga yung mga taong yan, sa China, si Confucius, di ba? Sa Muslim, si Muhammad. So, maraming mga tao na yan daw yung mga propeta. So ngayon, pangatlo, this is an age of no authority, no rules, no absolutes, just experience, fluctuating ethics, idol making. And Jesus is just another guru like all the rest. His word is not absolute. His truth is not binding. He is not the one true God. ayan. So, ito rin daw yung panahon ng walang batas, walang otoridad, wala. Kumbaga, kung anong gusto mo, ay pwede mong gawin. Nung panahon na yun, sa lugar ng Colossus, ganyan din. Ganyan yung nangyayari doon, na wala ng rules, walang absolute. Kumbaga lahat merong reason, wala ng absolute truth, yung isa lang yung katotohanan. Diba? Puro experience. Ano yung sinasabi ng experience dito? Yung naranasan mo, yun lang, yun ang paniniwalaan. Kung yung naranasan mo, yun ang iyong tatanggapin. Na si Jesus daw, yung panahon na yun, ay isa lang din sa mga guru. Ano yung guru? Sa mga tagapagturo. Yung mga holy man. Ganyan, isa lang siya. So, hindi absolute si Jesus. So, yung sinasabi niya, like sinabi hindi absolute, hindi siya lang. Merong iba pang mga nagtuturo na totoo din yung sinasabi. Hindi lang siya. So, masasagot din natin yan dyan. Kasi isa din yung verse na yan, yung mga verses na yan. Yung to, saka ito, kasi sabi dyan, Jesus is absolute. Absolute, alam yung symbol ng absolute? Yung ganon. Sa math. Alam niyo yun, mga estudyante? Yung dalawang bar. Yung ganyan. Tama, di ba? Yun yan, absolute. Ayan yun. Kasi, di ba, yung inatan natin kanina, di ba? Sabi doon, He's the head of all principalities, and all power is subject unto Him. Tapos, in Him the fullness of the Godhead bodily. Yan yun, nandito sa verse na yan. Colossians chapter 2. Actually, kinanta natin kanina, doon kinuha. Diyan sa Colossians kinuha yung kita natin muli. Our God reigns. Yan din. Ano pa? Pangilan na yan? Pang-apat. Sabi dyan ay hello? Hello? Ba't yung ganun na? So, sabi dyan, this is the age of pragmatism. Yan din yung panahon ng pragmatismo. Ano naman yung ibig sabihin ng pragmatismo o pragmatism? Sabi dyan, this is the age when people want to know what works. Pinakasimple ng ibig sabihin ng pragmatism, kung ano yung nangyari, totoo. Ano yung nangyari? Totoo. Yun lang yun. Ano yung nangyari? Totoo. People basically ask the question, it isn't so important if it's true. It's important if it works. No? Pagka ito'y gumana, kunyari nag-evangelize tayo. Nag-evangelize tayo, ginamit natin, namigay tayo ng mga tracts. Pagbigay natin ng mga tracts,
Sumunod na linggo, ang dami na umatin dito. So, ibig sabihin, yung pagbibigyan pala natin ng tracts, totoo na para dumami tayo dito, mamigay ka lang ng tracts. Effective. No? So, yung ibig sabihin yan. Pero meron ka bang sinabi na binibigay mo yung tracts? Nag-share ka ba ng gospel? Wala, di ba? Binigay mo lang. Tapos sumunod na linggo, nung pinagbigyan na, lahat ng mga pinagbigyan natin, lahat na dumating. So, ibig sabihin, yung pamimigay lang natin ng trust, effective. Kahit wala kang sinasabi. Pero hindi, yun ang ibig sabihin ng pragmatism. Pero kung sa iba naman, hindi naman effective. Pero sa church na to effective, sa iba hindi. So sa atin, ang sa isip natin, pag nagkwento tayo sa iba, ay mamigay ka lang ng trust. Effective yan. Kasi sa amin, ganun eh. Pero sa kanila, hindi naman ganun. Diba? Kung ano yung effective. Kaya diba, hindi natin, ang ginagawa lang talaga natin, nagsishare lang tayo. Kasi yun lang naman talaga. Wala tayong ibang kailangan gawin na programa para dumami tayo, para makapag-share. Noong araw may ginagawa kami crowd catcher. Ang tawag sa amin ng crowd catcher. Pupunta kami ng kalye, dyan sa kanto, lalabas kami. Tapos, maggaganyan kami, oh. Ayan, ganyan, oh. Ganyan kami sa labas, pipila-pila kami. Tapos, ganyan kami, oh. At siyempre, yung mga tao, titingnan kami gano'n. Kaya dito sa mga to. Diba? Mapapaano ka, mapapansin mo. So, pag tumingin na gano'n, may mga tumingin ng mga tao sa inyo, sabay may magsasalita, biglang may tatayo, so magsasalita. O, di ba? Nakuha mo na yung attention nila. Di ba? Ganun yung tao sa amin nun. Nagawa ko ba yung Willis? Ha? Hindi? Evangelism na. Oo, katawa-tawa kami nun. Ganun kami nun, no? So may mga ano pa yung mukha niya, may mga kulay, no? Wala naman. Wala. Wala naman. Akala ko nga, pagagawa sa amin nun, yung ano eh, yan, yung mga dungis namin, tapos kung kunyari, maglilimos ka. Ganun. Hindi, ganun ang araw. So, para makapag-evangelize ka, para makapagbahagi ka ng salita ng Diyos, kung ano-anong mga gimmick. Oo, pakulog. Maraming ganun na hindi naman pala kailangan. So, nangyari, may mga tumanggap, di ba? May mga nakinig. So, ibig sabihin, ba yung ginagawa mo yun, effective. So, yan ang ibig sabihin ng pragmatism. Pandima, This is an age of frustrated relationships. People are looking for a meaningful relationship. They are looking for fulfilling relationships. Many people are unfulfilled when it comes to relationships. ayan. So, yung una pala, ito pala, diyan din, masasagot din natin yan. Yan bang pragmatism, kailangan ba yan? Effective ba yan? Diba? Yan yung mga verses na yan. So, yan does he really change? Kumbaga, kaya ba talagang baguhin ni Jesus yung buhay natin? Diba? Kaya ba niyang, yung walang kapayapaan sa buhay? Kumbaga, kaya bang ibigay ni Jesus sa akin yan? Yung kapayapaan na yan, yung sound mind, yung pag-ibig, lagi akong galit, lagi akong naiinis, di ba? Kaya bang ibigay ni Lord sa akin yan? Yan yung mga tanong na yan na masasagot din natin sa pag-aaral natin ng sulat na ito ni Pablo. Ito naman, age of frustrated relationship. Yan din, sa panahon din yan noon, maraming mga tao, panahon na yon na naghahanap ng maayos na relasyon, laging frustrated. Ano ang tagal ng frustrated? Yung frustrated. Yung nakaka-frustrate naman, yung Bigo. Wala nang pag-asa, no? Wala kang pag-asa. Ako, wala na akong pag-asa sa boyfriend, sa girlfriend. Ako. Pero sino may mga boyfriend na rito? Girlfriend.
Sa likod, meron din siya. Sila, yung mga nandito, ang dami siguro na. Ito nakita ko, nagtitinginan silang gano'n. Single ko na dito eh. Meron na, oh. Yung matangin dyan. Oo. Ano sila di ba? Isingil na rin ako, wala dito sa ako. Sige to. Sige si Joman yun. So yan, no? Yung mga tao noon, maski sa panahon natin ngayon, may mga tao na naghahanap talaga na maging maganda yung relasyon. O they are looking for a fulfilling relationship sa family, sa mag-asawa, di ba? Sa relatives, o saan. Ayan, many people are unfulfilled when it comes to relationship. Maraming bigo. Marami daw bigo sa mga relasyon. Relasyon lang ba nakapagpabigo, Pastor? Relasyon, maraming bigo. Noong panahon na yun, maraming bigo sa relasyon. Kahit naman ngayon, di ba? Di ba mga bigo sa relasyon dito? Maraming. Uy, yun, nagsusulistor, oh. Bigo mo ba ngayon? Bigo? Sulistor? Bigo? Araw-araw ko bigo rin. Araw-araw bigo? Hindi ako mabibigo. Kasi masagot natin yan dito. May karalan to, masagot natin yan. May mga paraan para hindi ka mabigo. Panginoon, hindi ka mabibigo. May mga paraan para hindi tayo mabigo. Aray ko po. Panghuli. This is an eschatological age. Ayan. What is happening in the world? Yan, kung ano yung eschatological, ibig sabihin yan yung end times. So, noong panahon ng Colossus ay diniscuss na rin ni Pablo yan. Kasi, di ba, sa panahon natin ngayon, mga gera, nuclear war, di ba, kaliwat kanan ng gera sa Ukraine. O ngayon, yung China gusto sakupin ng Taiwan. Yung Russia at Ukraine, di ba? Si Israel, lagi mayroong kaawayan, yung Middle East. So, yung ano yung mga nangyayari sa lugar nila, panahon na yun, ganun din ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan pag-aralan din natin ang Colossians kasi tungkol din po ito, o may kinalaman din po ito sa end times. Ayan. Ayan na yung pinaka-summary nung diniscuss natin ang 6. The book of Colossians presents an ageless, timeless, eternal Christ as the solution to the dilemma of every man. Let the age of science know that he is the architect, the creator, and the sustainer of the universe. Let the age of humanism know that he is the one true head of the one true church, his own body. He is the all-sufficient Savior, the source of its vital unity. Let the age of no authority know that he is the only authority, the image of the invisible God, the preeminent one in the universe, the embodiment of divine fullness, the source of all knowledge and all wisdom. Yan. Naintindihan niyo? Sinabi? No? Naintindihan niyo? So, iyan yung summary na sa lahat ng mga pangailangan ng bawat tao noong panahon na yon, maging sa panahon natin ngayon, ay ang solusyon lang ay si Kristo. Kaya nga, di ba yung kinanta natin kanina, di ba, there, the fullness of the Godhead bodily, and in Him, we are complete. Kaya kinanta natin kanina yung sapat na. Kasi sapat na talaga si Kristo. Wala na tayo ibang hahanapin pa. Lahat ng pangangailangan natin, sapat na siya ang sasagot sa pangangailangan natin. Wala tayo ibang hihilingin pa. So, ano? Ayan yung mga bigo. Yung mga bigo, ito ang sagot. Si Jesus lang, siya magpo-provide sa iyo ng tamang relasyon. Siya magpo-provide ng na kumbaga yan nga kung sa panahon na wala ng authority, si Jesus ang may authority, di ba? Sa tungkol sa science naman,
saan ang galing? Ito si Jesus, ang architect. Kaya nga sinabi doon, di ba, sa kanya lahat nagsimula. Okay. O, hindi ka sumit pa. Let the age of pragmatism know that he can change a life miraculously and totally. He alone can give love and joy and peace and forgiveness and every other good thing and a new capacity for living life to the fullest. And let the age of frustrated relationships know that he is the source of true love and understanding. He builds families and marriages and friendships. And let the eschatological age know that he is the end, the hope, the climax, the coming king, the one in which all history resolves. And when we know that, they will know the message of Colossians. Kaya, pag nalaman natin yan, pag napag-aralan natin yung anim na yan, yung anim na bagay na yan, kung bakit kinapag-aralan ng Colossians, pag natapos natin yan, alam na natin kung ano ang naisasabihin ni Paul sa mga taga-Colossians. Sinulat niya yan, at the same time, alam na rin natin kung ano yung dapat na sinabi, ano yung gusto sabihin ni Paul sa atin. Ano? Kaya mahalaga po na maganda huwag kayong a-absent para tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. Matapos natin yung anim na yan. O yan, sabi dyan, Paul gives 5 normal elements of an introduction. Yung sa sulat niya, yung verses 1 and 2, merong 5 na elemento na nakasulat na gustong, limang elemento na nakasaad doon sa 2 verse na sinulat niya. Una, yung yung writer. Diba? Sinabi niya, Paul. Diba? Parang matulad sa Philemon. Sinabi niya doon, ako si Pablo. Doon sa Galatia, ganun din. So lahat ng introduction ni Paul, lahat ng unang sulat niya, lahat ng mga sinulat niya, una niya sinasabi siya. Pangalan niya sino nagsulat. Pangalawa, yung kanyang kasama. Sinabi niya dyan, di ba, sa una, kasama niya kay Paul, tapos si Timothy. Sabi niya si Timothy. Kay Philemon, yun din na sinabi niya, di ba? Kasama rin niya si Timothy. Pati yung iba sa Philippians, ganun din. No? Siyempre kay Timothy niya sinusulat yun, so hindi niya sinabi yun. Pero sinasabi niya dyan yung mga kasama niya, sa introduction niya ng sulat. Pangatlo, yung nagbabasa. Sinabi niya daw, di ba? Pabalik ang mga yan. Ano sinabi niya dito? Para sa mga taga-Kolosas, na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Tapos yung sumunod, yung greeting. Anong greeting na sinabi niya doon? Sumainyo nawa ang magandang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Ano ba yung greeting? Yung grace, di ba? Sabi doon. Sumainyo nawa ang magandang loob. Pag merong napag-aralan natin dati, ako natatandaan nyo, yung unmerited favor. No? Pag merong unmerited favor, ang kasunod doon, meron kang kapayapaan. Meron kang peace. Kaya lagi sinusunod ni Pablo yung grace and peace to you. No? From the Lord Jesus Christ. Lagi may ganon. Kasi pagka meron pabor sa iyo ang Diyos, ay meron din kapayapaan. Yung heresy. So baka sabihin nyo, wala naman dun Actually, wala naman talaga dun. Dun sa dito, sa Colosas. Ang nagsabi kasi niyan, kaya nagsulat si Pablo sa mga taga-Colosas kasi yung pastor doon nagsumbong kay Pablo. Sino yon? Si Epapras.
Di ba kay Timothy, ay kay Pilimon, isa sa sinabi niya doon si Epaphras, di ba? Siya yung pastor ng Colosas, siya yung nagtuturo. So siya yung nagsabi na ganito na ang nangyayari dito. So, kaya ginawa ni Pablo ay siya ay nagsulat. So bakit naman dahil yung heresy? Ibig po sabihin na heresy, ito po yung mga maling mga katuruan. So lumaganap sa lugar ng Colosas ang mga maling katuruan. Malalaman din natin yan habang pinag-aralan ito, ano-ano ba yun. No? So ngayon, ito yan. Nasa Asia Minor ang Colosas. Ang tawag dyan dati, yung Colossae. Pero wala na po yan ngayon. So ang tinatawag na po ngayon yan, modern day Turkey na. Yung tawag sa lugar na yan. Yun yung Turkey. Ngayon, yung lugar ng Turkey sa sa Middle East. So ano bang history niyan? Ayan daw, meron na yan noong panahon ni may time ni Xerxes. Xerxes hindi Xerex Alam niyo ba yun? Xerxes, hari ito ng Persia. So namuno siya mula, yan na, sinulat ko na lang yan, So 500 years before Christ. Tapos it was located 100 miles from Ephesus. So mula rito hanggang dito, 100 miles daw yan. So sa kilometers, ilan yan? 1 mile equals 1.6 kilometers. 100 yan. So 1,600 kilometers. Yun yung layo. Wala pang kotse no na naglalakad lang po sila dyan. O kaya yung parang camel. Yung asno. So ano daw yan? Itong Ephesus, ito po yan yung Ephesians. So gumawa din po ng sulat si Pablo sa mga Ephesians. So pagkatapos natin to pag-aralan, ito naman ang susunod natin. Tapos, iyan din ay isang Gentile city. Mga hintil po nakatira dyan. May mga nakatira mga Hudyo, pailan-ilan, pero karamihan po ay mga hintil dyan. Kasi nga po si Pablo ay tinawag na apostol para sa mga hintil. So ito na po yung si Jesus umakyat na siya sa langit. So kung matatandaan niyo yung ating framework sa Bible study, nakatuon naman ng Diyos sa mga hintil na. Wala na sa mga Hudyo, pansamantala muna, stop, postpone. Tapos, siyempre, kung ito ay hintil, Gentile city, ito ay pagan. Marami pong mga Diyos-Diyusan na nandiyan. Yan, tawag na dyan, Turkey. Tapos yung lugar na daw na Colosas, panahon na yun ay kilala sa mga lindol. So marami, madalas na lumilindol daw dyan sa lugar na yan. Pagkatapos, nung mamatay na si Jesus umakit na siya sa langit, 400 years after ng pag-akyat ni Jesus sa langit, nawala na ang Colosas. Wala na to, nabuwag na. Kasi nakita na lang dyan, may mga alam yung mga archaeologists, may mga nakita na lang ng mga ruins yan sa lugar na yan. So hindi na nag-exist. So ngayon nga, ang tawag na dyan ay modern day Turkey. So hindi siya ganong sikat. Hindi ganong sikat na lugar ang Colosas. Ayan. So nagbigay si Pablo, sinulat niya dyan sa Colosas, yung 2:18, sabi dyan, don't let anybody beguile you. For it was against false humility, worship of angels, visions, emphasizing that the true spiritual growth come from the Lord Jesus Christ. No? Na dyan sa lugar na yan,
Kaya nga yung anim na pag-aaral kanina, kung bakit kinakailangan natin anim na rason, bakit pag-aaralan yan. Kasi, diyan sa lugar na yan, mga kapatid, puro pagan city nga yan, maraming Diyos-Diyosan. Isa pa dyan, pati mga anghel, sinasamba nila. So si Jesus, binibilang lang nila na isa doon sa mga guro, di ba, yung binasa natin kanina, na isa lang siya doon sa mga anghel na dapat sambahin. So walang absolute. Meron silang iba't ibang mga katotohanan na tinuturo sa bawat Diyos-Diyosan. So, di ba kanina, yung pang-anim, di ba, yung sinasabing heresy. Sabi diyan, there was a twofold heresy. Merong dalawang klase ng maling katuruan na pinapakalat diyan sa lugar ng Colosas. Una, Paganism. yan, paganism. Cyberman, Jesus, Serapis, Helios, Demeter, and Artemis dominated the worship of the people. Kaya so yung mga Diyos-Diyosan nila na mga tinatawag nila mga yung mga sinasamba nila. Kasi nga pagan city sila eh. Di ba? Tapos meron pa silang mga They've got false doctrine. false doctrine. Oh, Fooling their minds. Satan came in and sold his false doctrine. Two false doctrines that Satan is spreading. oh, so merong false doctrine na tinuturo. Una, paganismo, paganismo mga pagano. So yun ang una, no, yung mga tinuturo, mga maling katuruan, mga pagan practices. Pangalawa, mga yung false doctrines. So yung false doctrines, meron ding dalawang doktrina din na dalawang klaseng false doctrines din. So ang dami, no? Ang dami nilang ang daming sub. Underlining, marami. So una, False philosophy. false philosophy. Greeks love knowledge. They believe that the gospel is not adequate. Ibig sabihin, ang gospel ng mga ebanghelyo tungkol kay Jesus ay hindi sapat. Hindi siya adequate. Kaya nga ito, Greeks love knowledge. Ang mga Greeks kasi mahilig sila ng gusto nila lang karunungan lagi. Mahilig sila dyan. Kaya kung matatandaan nyo, sinabi ni Pablo yan dyan sa 1 Corinthians 1:22, sabi doon, the Jews were looking for a sign, but the Greeks, knowledge. Tapos sabi niya doon, but ako, I am here to preach the gospel, sa verse 23. Pag binasa niya yan yung ibig sabihin ni Paul doon, sinabihan niya ni Paul na mga Hudyo, naghahanap sila ng mga himala, signs. Pero ang mga Grego, ang gusto naman nila ay karunungan. So, ibig sabihin, si Jesus diyan, sa lugar na yan, hindi lang sapat na siya lang. Kailangan meron pa rin, knowledge. Ano yung knowledge na yun? Nung panahon kasi na yun, hindi pa ang tawag dyan, Gnostic. Alam mo yung Gnostic? Ano yung, Gnostic, no? Gnosticism. Ano yan? Yung divine knowledge. Yun ang ibig sabihin yan. So, paano sila nagkakaroon yan? Di ba kanina nga, binasa natin, anong ginagawa nila? Visions. Nag-iitip sila, nakakapita sila, nagkakaroon sila ng yung maalis sa katawan? Ha? Ano yung maalis sa katawan na? Astral projection. Ayan. Naniniwala sila doon, ginagawa nila yan. Tinuturo sa kanila yan. Kaya hindi lang si Jesus sapat siya lang. Kailangan meron pa rin kaalaman na nanggagaling sa kung saan-saan. Sa panahon natin ngayon, ganyan din, di ba? So, kailangan punta muna ako doon kay
Sa langit. At muna ako dun. Tanungin ko muna si San Bartolome. Pedro. San Pedro o si San ganto. O anong sasabihin? Ano ba ituro natin ngayon dito? Diba? Yung mga ganyan. O ganyan din. So nangyayari ngayon yan kasi nangyayari na noon yan. Kaya, ayan pa rin yan. Ay, yun. Ito. Ayan o. So ang salvation na tinuturo nito mga taong to ay para ikaw ay maligtas, una, kailangan meron kang Kristo. Pangalawa, meron kang karunungan. Kaya sabi niya, Christ plus knowledge equals salvation. So para maligtas ka, hindi na si Kristo lang. Kailangan meron ka rin divine knowledge. Kailangan nakakarating ka rin ng langit. Kailangan nakakarinig ka rin. Nakakita ka ng mga pangitain. Yan ang tinuturo ng false philosophy doon sa lugar ng Colossians. O yan ang mga Hudyo ay humihingi ng himala. Bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Sabi sa akin lang doon. Sabi ko Divine Revelation. Ito yung pangalawa. Judaistic ceremonies. Ano yan? Judaistic ceremonies. Ano yan? Ceremonies yan eh. Legalism. So, ibig sabihin yan, kinakailangan, ang pinag-aralan natin sa Galatia, hindi sapat si Kristo. Kailangan gawin mo yung tradisyon, pagpatuli ka, sundin mo yung mga utos ni Moises, ano pa ba? Yung mga kaugalian nila ng mga Hudyo. No? So, hindi na sapat si Jesus. Ang kaligtasan ay, hindi lang sapat si Jesus. Kundi, ang kaligtasan ay, si Jesus at gawin mo yung mga kautusan. Doon ka maliligtas. So, Christ plus works equals salvation. So, parehas ng Galatians, diba? Kaya ganda pag pinag-aaral natin, makikita natin na halos yung sinusulat ni Pablo pare-parehas eh. Meron ng mga kaunting pagkakaiba. Kasi doon, yun ang tinuturo. Dito naman sa Colossians, ang mga tinuturo naman, kailangan makakita ka ng pangitain, makapunta ka sa langit, diba? Kung ano-ano mga tinuturo nila. Yan. Ano pa? Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo tinuloy hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuloy mula kay Kristo. Pag natatandaan niyo yung teaching natin sa Bible study, diba, we are circumcised spiritually. Hindi natin kailangan magpa-circumcise yung flesh, physical, kundi spiritual. Na nahati na nga nahati yung spirit, nabuksan yung spirit natin. Kasi nga patay, di ba? So nahiwalay na yung spirit natin sa ating soul, sa ating flesh. Kaya magkaaway yan lagi. Kaya hindi po pwedeng mawala yung isa. Meron at meron yan. At tanong lang doon, anong mananaig sa buhay natin? Yung soul ba natin o yung spirit natin? Ayan noong panahon daw na yun, weird daw yan, weird mixture. Yung pagiging legalistic at saka yung mga maling mga filosofiya. Weird daw yan na kombinasyon. Kasi, kanino galing yan? Dito daw galing yan. SNS. Yan, kasi, sa Israel, meron tatlong grupo na tinatawag. Una, nababasa natin sa Bible, Pariseo at saka Saduceo. Meron pang isa, yan. SNS. Itong SNS, ang tawag sa kanila ay ascetics. Ang ibig sabihin niyan ay, nilaiwan na doon. Abstaining from worldly pleasures and for spiritual growth and religious reasons. anong parang katulad nito?
Parang katulad yan ng mga monghe. Di ba? Pagka di ba, mga monghe, talagang sa bundok sila nakatira. Kasi dito daw sa mundo, puro kasalanan, puro masasama, pera, masama. Pati mga pagkain, hindi lahat ng pagkain, mabuti. Mga vegetarian sila. Hindi ako kumakain ng karne. Itong SNS, hindi ako kumakain ng karne, mga vegetarian. So yun ang nila, masyado silang, kumbaga kung meron ng Pariseo, meron ng Sadiseo, itong SNS, extreme. Sobrang extreme nito. Kasi nga, parang ang mga munghi sila, na ang tingin nila sa mundo, talagang masama. So kailangan para magkaroon ka ng spiritual growth, para lumago ka spiritual, ilalayo mo yung sarili mo dyan, i-isolate mo yung sarili mo. Mga monghe, ganun, di ba? Alam mo yung mga monks yung meron dito? Yung maraming meron na malalaking mga beads. Buddha. May Buddha. Yan. So itong SNS, yan ang ginagawa nila. Sobra silang extreme. Di ba? Kahit yung mga ngayon, may mga extreme na mga sekta, di ba? Meron kami nakasama dati, attend kami ng isang conference. May nag-worship. Ba yung isang katabi namin, sabi niya, sabi, Lord, I worship you, Lord! Lord, I worship you! Tinatagaan niya yung sarili niya. Alam mo yun? Na, katabi ko yun eh. Katabi namin yun, ni Pastor Medel. Nag-extreme siya, ginagawa niya yung sarili niya. Yung pala, bago siya maging Kristiyano, martial artist siya. Nangangarate siya. Kaya pag nag-worship niya, nangangarate rin siya. O diba? Yung mga extreme. Ano ba? Ayan, vegetarian. O ito mo yan, they believe Christ plus rules and law equals salvation. Christ plus works equals salvation. So yun. Yan ang background ng lugar ng Colossus o ng Colossians. Kasi marami po dyan, lalo na yung mga katuruan na yun nga, yung vision, yun ang importante, yun ang kailangan maaaral natin yan. Talagang pinagsaginan ni Pablo yan, pinaliwanag na hindi nyo kailangan yung mga bagay na yan. Na sinasabi dyan, si Jesus ay sapat na. Christ, ang salvation ay Christ plus zero. Christ salvation equals Christ plus wala. Si Christ lang ang salvation, hindi yung salvation equals, Christ plus works. Tapos yung isa, salvation equals Christ plus knowledge. Hindi yun. Kaya siya gusto sabihin ni Pablo dito sa mga taga-Colosas na huwag na kayong maghanap pa ng mga kung ano-ano. Huwag kayong sumamba sa mga anghel, huwag kayong mag-antay na magsalita sa inyo ganito, ganyan. Diba? Huwag kayong yung pilitin nyo na managinip, o huwag kayong mag-aral ng mga trance meditation, diba? Panahon natin yun, dami mga ganyan, mga Kristiyano, pero nag-aaral ng yoga. Alam niyo yun, yoga. May mga Kristiyano talaga na mga nag-aaral ng mga ganyan. Mga ganyan. Kasi yan eh. Ano daw yan, yung energy yan dito sa gitna na sinasabi. Marami. Sabi sa inyo, yung science na sinasabi ni dyan, ni Pablo. Kasama yun. Kaya kailangan, yan yung mga 6 na reason ba't natin kailangan pag-aralan niya. Kasi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung nangyari yan sa panahon nila, lalo ngayon. Diba? Kahit ngayon nangyayari yan. Maaaring hindi tayo aware. Baka mamaya, ginagawa natin. Pero hindi natin alam, mali pala. No? So, yan lang gusto sabihin ni Pablo. Actually, buong
libro na yan, in summary, ang gusto niya sabihin dyan, huwag na kayo maghanap ng iba. Christ is enough. Kasi si Christ, si Jesus, absolute. Wala na. Sige, tayo tayo lahat.